VP Sara nagsalita na sa ginawa ng Inc. People power is coming at EDSA. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! So, heto. Unahin na natin itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin statement ni VP Sara. Okay? Yan. Ayun, statement. Dahil sa pagtipon-tipon ng mga INC, nagsalita na rin itong si VP Sara. Inday Sara Duterte. Statement June 30, 2026. Ang sabi ni VP Sara, "The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. Dati na niya itong sinasabi, yung mga pangyayaring ito. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems, while countless of our kababayans struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life. The President has remained detached from the hardships confronting Filipinos." Ibig sabihin ni VP Sara, sa mga gulo na nangyari ngayon at sa mga rally na nagsisigaw ng taong bayan, it reflects on BBM's weak leadership. Okay? Tama yun. Nagre-reflect talaga sa masakit man marinig is talagang weak. I guess so, weak and weak. Hindi, sa totoo lang kasi, di ba? Ato sa dinami-dami ng administrasyon na dumaan, no? Bumasi tayo sa sa crudo. Yan, sa gasolinahan. Di ba? Diyan nagmamahal. Nung panahon ng ibang administrasyon, hindi naman talaga pumapalo ng 80, 90, 100 yung gasolina, crudo, langis, pareho lang yun, di ba? Ayun, hindi naman pumapalo ng gano'n. No, talagang ang pinakamahal talaga siguro ng mga panahon na yan, 50, no? Tapos nagmahal na lang ng 60, no? Pero nung mga panahon talaga ng iba is talagang nakikita natin 40, 39, 'di ba? Ganun lang yung gasolina. Pero ito simula ng to sa administrasyon, napapansin talaga natin is lahat nagtataasan. Tao na nga lang ang hindi tumatangkad eh. 'Di ba? Mga bilihin mataas na. Yung tipong kapag may 1,000 ka sa pitaka mo, malabong tumagal ng malabong tumagal ng 1 linggo. Hindi totoo 'yan. Kasi sa mahal ng mga bilihin ngayon. So ang magiging option mo is maghanap ka ng mga tindahan o mga nagbebenta, halimbawa sa mga karne, maghanap ka ng nagbebenta ng mga mura. No, yung talaga masusulit ka. Yung karamihan nga, binibili nilang talaga nilang karne. Hindi na sila nakakabili ng sariwa eh. Ang nabibili na lang nila yung mga frozen. Kasi alam ko, mas mura ang frozen kaysa sariwa. Diba? Kasi, pag ikaw bumili ka ng sariwa, magkano ang 1 kilong baboy? Magkano ang 1 kilong karne? Diba? Minsan, tataasan. Tapos, bibili ka ng bigas. Kahit minsan, hindi mo naman gusto yung bigas na yun, pero kakainin mo dahil hindi mo ma-afford yung bigas na talagang gusto mo. So, doon ka na lang susugal doon sa bigas na alam mong abot kaya sa bulsa mo. Yung makikita mo na siguro kung may 45 pa, 48, yan, yun ang bibilin mo. Kasi parang nangyayari ngayon, siguro 50, para 50 na lang yung nakikita natin. Pero although may nakikita pa rin naman akong 45, no? Iba talaga nung mga panahon kasi ni PRRD, partida na yon. No? Yung panahon ni PRRD is ang bigas nagkakahalaga ng 30 pesos. Ang sarap na nun. Kasi ako bumibili ako ng bigas, madalas ako utusan ng nanay ko eh.
Oo. Pinabibili ako ng bigas. So, ang binibili ko is tigta 30 pesos. No? Yung 30 pesos na yon ay lasang 80 pesos na. Hindi talaga, di ba? Napakamura ng bigas, lalo na nung panahon ng pandemic. Hindi pinayagan ni PRRD na magtaas ang mga bigas nung mga panahon na yon. Pero ito, talagang wala. Lahat nagtataasan. Tao na nga lang talaga ang hindi tumataas. At napakarami ng problema talaga ng bansang ito. No? Inabot talaga ng ganyan. Nakakatakot nga kung magkakaroon ng pandemic sa Pilipinas, wag naman sana, no? Nakakatakot talaga. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Hindi nga natin alam kung may pera pa ang bansa natin o wala na eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung magkano na ba utang natin, kung baon na ba tayo. 'Di ba? Ay nako. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against the imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the president, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. Ibig sabihin, instead na makikinig itong si Bongbong Marcos sa mga hinanaing ng taong bayan, kundi yung iba, kinasuhan pa. Kagaya ni Marcoleta, kagaya ng ni Jinggoy Estrada. Okay? Tapos, Yun. Tama din naman yun. Isa pa yung sinabi ni Sir Don Mar na yun. Imbis na makinig sa hinaing ng taong bayan, hindi naman sila nakikinig. Kaya nga nadinig natin, nireaksyon natin eh. Nagtaka si BBM kung bakit nagkaroon ng rally yung iglesia eh. Mantakin mo, nagtaka ka pa. Huh? Bakit nagkaroon ng rally? Bakit? Anong meron? Parang hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Kasi ang siguro nafe-feel niya, pinepretend niya talaga sa sarili niya, na maayos ang bansa natin, malaki yung naitutulong ko sa bansa natin. Parang ganun siguro. Kasi kita mo naman sa mga sinasabi ni Auntie Claire parang pagkaunlad-unlad ng bansa natin eh. Mas maunlad pa nga yung bansang Pilipinas nung panahon ni Gloria kaysa ngayon eh. Kala ko nga nung panahon ni Gloria ang worst eh. Pero tinabunan nyo eh. Mas natalo nyo pa eh. Diba? Kaya nga mas masasabi kong mas maunlad pa yung bansa ng panahon ni Gloria kaysa ngayon kung pagtutumpasin mo. Although nagkaroon ng mga issues si Gloria, pero mas matitindi naman to. Diba? Talagang ito, lantaran, bulgaran, yung mga kurakutan na yan, talagang grabe. Yung parang halos walang gustong itira sa mga Pilipino. Diba? So, ang nangyayari, sinasabi niya, hindi niya napapansin, hindi ko alam to, alam ko, ganyan. Doon pa lang nakikita na natin na hindi niya nakikita kung ano talaga ang tunay na lagay ng bansa natin. Although, siguro pumupunta siya doon sa mga bansang sa mga lugar na nabibiktima ng bagyo, mga ganyan, natural na yon kasi binabalita. So, syempre, pag hindi mong inaksyonan yon, wala kang silbing leader. Diba? Mapupulaan ka ng mga tao. Pero yung pinaka ilalim na problema talaga, yung pinaka, kumbaga sa naglilinis ka, yung pinaka sulok na sulok, hindi mo winawalis. Kaya yung dumi doon nagsisiksik. Kapag ikaw naglinis ka, kailangan lahat yan eh. Ultimo sulok. Kaso ang winawalisan lang ni BBM yung gitna. Kung ano lang yung nakikita ng mata niya, yun lang yung wawalisin niya, yun lang ang lilinisin niya. Pero yung mga duming nakatago sa ilalim, hindi niya nakikita. Talagang hindi niya mapapansin. No? Kaya patuloy na may masasabi ang mga Pilipino sa kanya kasi talagang ang problema ng Pilipinas, ang problema ng taong bayan, hindi mo makita. Ang nakikita mo lang, yung nakikita ng dalawang mata mo sa harapan mo. Pero yung pinaka-punto talaga, yung pinaka-dulo talaga, yung pinaka-nakakatagong problema talaga, hindi mo siya mahila. Diba? Kasi ayaw mong yumuko. No? Ayaw mong tignan ng baba. Kaya magtataka ka talaga, bakit nagkakaganto sila? Bakit nagkakaroon ng rally?
'Di ba? Hindi naman kayo dapat magkaroon ng rally kasi umuunlad naman yung bansa natin. Ayan ang sinasabi ni Castro. Umuunlad, 'di ba? Ito ginagawa ko. Hindi po. Kahit po ako hindi ko nararamdaman yung pag-unlad ng bansa. No? Hindi ko po nararamdaman kasi madalas kaming bumili. Hindi naman kami nag-uutos. 'Di ba? At saka kapag ikaw talaga is nasa middle class ka, hanggang sa maging mahirap ka, is talagang mararamdaman mo yung mga presyo ng bilihin. 'Di ba? Kasi kung talagang kami nararamdaman talaga naming bumababa na at nagiging maayos na, is wala kang maririnig sa amin. Kahit sa akin, wala kang maririnig Magiging maginhawa kami. Sabihin namin, uy, ang mura-mura na ng ano ngayon. Ng mga tinda ngayon. Uy, ang mura-mura na ng ano, abot kaya na ng mga Pilipino. 'Di ba? 'Di ba may usap-usapan pa nga kayo. Yung bigas na 20 pesos na inaasahan, pero ang pinag-uusapan nyo ngayon kung paano gagawin na 50 pesos ang bigas. Parang lumayo na doon sa usapan no? 20 pesos napunta sa 50 pesos. 'Di ba? Akala ko ba naman matutuloy yung 20 pesos na yun? Doon lang pala ibebenta yon sa mga naabutan ng mga kalamidad. Mantakin mo, inabutan ka na ng kalamidad, binentahan ka pa ng bigas. At least sabihin nila, at least 20. Langya. Sa issue pa niya, Tapos ito pa, sinabi nga ni Sir Don Mar, sandali lang, yung mga walang kasalanan ay nahuhuli. Sila pa yung napaparatangan. Samantalang yung mga nasa flood control issue na talagang mga siniwalat ng mga testigo, hindi nananagot. dito sa paggamit ng droga, which is ang mismo na ang ate ang nagsabi niyan, dapat yan linawin niya kung totoo ba yan na gumagamit siya. Kasi kung totoo na gumagamit siya ayon sa kanyang kapatid, ay hindi po siya karapat-dapat na maging presidente. Ganun lang kasimple. Okay? Sabi pa dito ni BP Sara, the president's failure of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. Kasi itong problema ng administrasyong ito, kaya bumababa ang kanilang tax rating, kasi kung merong magkri-criticize sa kanila, mai-intimidate sila, magagalit sila. Instead na pakikinggan nila yung mga nagrereklamo, nagagalit sila. Yan ang punto. Kapag kinikriticize sila, tama si Sir Don Maruli, nagagalit sila sa mga taong kumikriticize sa kanila. Hindi nila matanggap yung pagkakamaling naririnig nila. 'Di ba? Gusto nila laging tama yung naririnig nila. Ayaw nila kumbaga sa isang ayaw nila ng pinapagalitan sila. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kung pinapagalitan ka, halimbawa si Senator Amy nagagalit kay BBM. Hindi nagagalit si Senator Amy kay BBM para sirain si BBM. Kasi ang kasiraan ni BBM ay magiging kasiraan din ni Senator Amy. Marcos din siya. Remember? Kaya dun sa mga nagsasabi na kung ano-ano ang sinasabi ni Senator Amy kay BBM na masasama. Sinisiraan niya yung kapatid niya, winawasak niya yung kapatid. Hindi po niya winawasak yung kapatid niya. Yun ay pamamaraan ng isang nakatatandang kapatid para disiplinahin ang bunso niyang kapatid. Para pagsabihan, pangaralan. Para iiwas sa mga nangyayari. Sa totoo lang, ilang dekadang nagtiis ang mga Marcos sa pang-aalipusta ng mga taong galit sa kanila. Siyempre, kumbaga sa tagal ng panahon na yun, ngayon lang, uli nakabalik ang mga Marcos at muling pinagkatiwalaan ng tao noong 2022. Sasayangin lang ba ng ganun-ganun yun? Kaya kumbaga si Senator Amy nang hihinayang. 'Di ba? Hindi niya ginaganon si BBM para wasakin. Hindi niya ginaganon si BBM para sirain. Yun ay pagmamahal ng isang ate sa kanyang kapatid. Dahil gusto niyang baguhin kung ano ang ginagawang sistema ngayon sa gobyerno. Sa pamumuno ng kanyang kapatid.
Gusto niyang iiwas ang kanyang kapatid sa mga alitap-tap, sa mga masasamang espiritu na nakaikot sa kanya diyan sa Malacanang. Kaya nagagalit si Senator Amy. Galit yun ng isang nakatatandang kapatid. Ako yun ang pangunawa ko doon, hindi para sirain. Bakit niya sisirain si BBM? Eh, disira din si Senator Amy. Pag sinabi ni Senator Amy na magnanakaw si BBM, magnanakaw na rin si Senator Amy. Marcos din siya. Diba? Ngayon ko sasabihin, bakit sinasabi ni Senator Amy na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si yung kapatid niya? Yun ay hindi paninira. Yun ay paghila papunta sa tama. Kumbaga, gawin mo to. Kung ano yung hinihiling ng tao sa'yo, ipakita mo. Kung ikaw ay talagang negative, ipakita mo sa taong bayan. At kung meron mang ganyang klaseng bisyo talaga na pumapaloob, pwede mong layuan. Eto ako, kapatid mo ko. Makinig ka sa akin, hindi sa ibang tao. Parang ganun yun. Kasi sa totoo lang, yung mga taong nakaikot kay BBM, yung mga taong nakaikot sa kanya, hindi yan ang tunay niyang kakampi. Lalo na yung mga dilawan, hindi yan ang mga tunay niyang kakampi. Galit nga sa kanya yan eh. Kaya lang naman siya inaalo ng mga yan, kaya lang naman niya kasama yan eh. Nasa pwesto siya eh. Diba? At pinagbibigyan yung mga gusto nila. Pero sa totoo lang, ang tunay mong kakampi, BBM, ay ang iyong kapatid. Kung tutuusin nga, pati yung mga Duterte, kakampi mo eh. Sa dinami-dami ng administrasyong nagdaan, Duterte lang ang nakapagpalibing sa tatay mo. Yung mga dilawan na dumidikit sa'yo, may nagawa ba yan? Wala. Sila pa yung tumutulak papalayo sa tatay mo para ilibing dito sa Pilipinas. Ilang dekada kayong humiling ng ganun, pero ilang dekada rin kayong hinaharang ng mga yun. Sino lang ang nagmalasakit gumawa ng ganun kundi ang mga Duterte? 'Di ba? Doon pa lang sana nakita mo na yung pagmamalasakit na ginawa sa iyo. 'Di ba? Pero bakit ganito pa yung iginaganti sa mga Duterte? Bakit ganito pa yung ginaganti mo? Tama ba 'yan? At kung ikaw nagagalit kay Senator Amy, dahil ginagawa lang ni Senator Amy ang pagiging ate niya sa iyo. Ginagawa niya lang yung tungkulin niya bilang kapatid para iiwas ka sa kung anuman na pwede kang sumabit. Ang tagal ng pinaghirapan nyo. Ang gusto lang ni Senator Amy, huwag mong sayangin. Kaya bumababa ang kanilang trust rating dahil dyan kay Auntie Claire Castro. Yan ang pinakaunang reason. Ano pang sabi ni VP Sara? This is no longer a matter of politics. Hindi na po ito usaping politika, ha? It is a matter of the honor of the state and the future of a Filipino who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. Syukran. Yan ang sabi ni VP Sara. Ibig sabihin, hindi na po ito patungkol sa pamumulitika. Tungkol na po ito sa taong bayan na hirap na sa liderato ni Bongbong Marcos. Tungkol po ito sa ating future ng ating bansa, future ng ating taong bayan. Okay? Kasi sa totoo lang, ngayon lang uli nagkaroon ng ganyan kalalaking protesta. 'Di ba? Ngayon lang uli nagkaroon ng ganyan, yung mga rallying ganyan. May mga dumaan ng mga administrasyon, may mga rally tayong nakikita pero hindi ganto katindi. So ibig sabihin yan, talagang ang reaksyon ng taong bayan sa nangyayari sa bansa natin ngayon ay matindi na talaga. Seryoso na talaga. So bilang leader ng bansa, sana mas pinapakita mo sa kanila na eto ako bilang leader, babawi ako sa inyo. Gagawin ko yung tama. Kaya sinasabi ko nga dito huwag kayong magagalit kung kayo nakakarinig kayo ng kritisismo. Dapat nga yan pa ang maging inspirasyon nyo Yan pa yung maging basihan nyo para gumawa kayo ng tama at bumawi sa taong bayan. Kasi kung anong kritisismo yung naririnig nyo, yun ang pagkakamali nyo. Hindi dahil sa para sirain din kayo. 'Di ba? Hindi naman ganito katanga ang taong bayan na magwawala
Yung mga iglesia, hindi sila ganun katanga para magwala, mag-rally. Alam naman natin ang iglesia, tahimik yan. Ngayon lang naglalabas ang iglesia. Dahil kita mo, napalabas yung iglesia dahil talaga sa nangyayari ngayong problema sa bansa natin. 'Di ba? So, ibig sabihin, seryoso na yan. Sana nakikita mo. Hindi yung pag may nag-criticize sa inyo, ipapakulong nyo, kakasuhan nyo. 'Di ba? Dapat mas tanggapin mo yung pagkakamali mo, mas maging basihan yun para bawiin mo yung mga ginawa mong pagkakamali sa mga tao. Bilang leader, kailangan itama mo pa rin ang pagkakamali mo. Hindi yung bilang leader, dapat pakinggan ka na lang kung ano ang gawin mo kahit mali. Di ba? Tungkol po ito sa kung gaano na hirap ng ating bayan. Yes. At yan sana ang tugunan ng gobyernong ito, pero wala. Nag-i-increase lang ang gulo dito sa ating bansa dahil dito sa bangag na administration ito. Yan po ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, Ayan. the Vice President of the Philippines. Ayun, natatay nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.